Tumayo po tayong lahat at purihin po natin ang ating Diyos ng malakas na palakpak. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Praise you, Lord. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabik sa presensya mo.
Magsisimula po tayo, mga kapatid, ng bagong serye ng talakayan for, kung di ako nagkakamali, 2 months, 2 months. At may patungkol po ito sa mga talinhaga, mga parables of the Lord Jesus Christ. At yan nga pong panimula natin sa ating binasa sa Luke chapter 15. Pero may hangover pa po ko dun sa mga personal encounters. Nagpapasalamat po muna ako sa inyong lahat, mga kapatid, particular po na bumati po sa ating kaarawan. Naalala ko nung Lunes ng umaga sa episode namin ni Kuya Jonel Milan sa Family Matters. Meron po ba nakikinig dito sa DCS? Pakitas nga akong kamay. Bira. Andito pa noon ang Ate Beth sa gabay. Tapos pabati-bati kayo, hindi naman kayo nakikinig. Susumbong ko kayo sa DCS, hindi kayo nakikinig. Siyempre po, may bahagi ng pagbati daw, sabi ni Kuya Jonel. Sabi ko sa kanya, Kuya Jonel, pakibati po si Kuya Willie birthday sa Martes. Bukas. Ha? Nagulat siya. So, salamat po sa lahat ng inyong mga pagbati at pakikigalak po sa amin ni Ate Edna. Kaya parang may hangover pa po ko doon sa mga personal encounters na yan, pagkain merong parang gustong humirit na maisama doon sa aking mga ginugustong matikman ulit. Nandito po yung loose grilled peri. Ano po yung peri? Manik. Yan. Ay, nakatikim ho tayo dyan. Courtesy of Tita Luz de Jesus. Tapos ewan ko kung sa mga salisyo, sisters, sino yung nagluluto ng adobong itlog? Yan. Adobong itlog. Meron pa po rito Meron akong hinabol ano yan, Lap? Sino yan? Marami po So, pasensya na kayo kung di kayo naisama dito. Meron pong isang kapatid tayo na nami-miss na rin natin matagal-tagal. Minsan ay pinagmamalaki niya yung kanyang lutong pinaupong manok. Nakakita na po kayo, nakatikim na po kayo. Pinaupong manok. Pagkaluto, inihiga ulit. Yan. Kaya, puro buto na lang po natira noon pagkatapos. Yan. So mga kapatid, parable. To cast alongside. Ito raw po ay isang storya o comparison, pagambing, that is put alongside, sa tabi po, something else to help make the lesson clear. Meron pong gustong iturong aral na dapat ay maging malinaw sa kanya, magets natin yung ginugustong aral na parating sa atin. Gagamit po nitong mga talinhaga, a story or comparison. Ngayon, ang tanong po, bakit si Lord Jesus ay nagtuturo po sa paggamit ng parables? Meron pong 2 pangunahing rason. At yung po makikita natin sa Matthew 13. No? Ang sabi po ang una, dahil po doon sa sinasabi ng ating mga commentaries, the sluggishness of the people. Ang idea po, parang may katamlayan, may kakuparan ng pag-angkin ng katotohanan ng ginugustong ituro ng ating Panginoon Jesus. So, yamang medyo mabagal po magets ng mga taong tinuturuan niya yung aral, gagamit po siya ng kwento na paghambing po para makuha nga po yung kanyang nilalayong ituro. So, yun po yung nasa Matthew 13, verses 10 to 17. Tapos, alam niyo po ba mga kapatid, sa mga awit 78, verse 24 or verse 2, ito po ay inihula, prophesied in the Old Testament na magtuturo po sa paraan ng mga parables. So, sa kasaysayan po ng Banal na Kasulatan, from the Old Testament to the New Testament, ito po mga kapatid ay isang karaniwang kasangkapan na gamit po sa pagtuturo. It is a literary tool. At yan po ang mga pangunahing dahilan. Hindi po nagturo si Lord Jesus gamit ang parables para lituhin o kondenahin ang mga tao. Sa halip, hinangad-hangad po niyang pukawin ang kanilang interes at gisingin po yung kanilang
pagkausyoso o yung curiosity ng tao. The parables would give light to those with trusting and searching hearts. Pero yung pong the same parable ay magdadala naman po ng darkness sa mga walang pakialam, parang wala lang, nagtuturo, narinig yung pangaral, pero baliwala yung walang pagbabalik loob sa Panginoon Diyos, bunga ng mensahe na ipinarating sa kanila. At dito po sa Luke 15, mga kapatid, ipinakikita po na meron 3 parables na inihayag para maunawaan ng Bible readers then and today tayo po na naaakit po ni Lord Jesus. Naaakit po ni Lord Jesus ang mga makasalanan samantalang sila po ay kinamumuhian naman ng mga eskriba at pariseo. Wala pong pakikitungong mainam ang mga leaders of the law nung panahon na yon doon sa mga tinataguran po ng mga sinners sa lipunan. Lumalapit po kay Lord Jesus yung mga makasalanan, hindi dahil sa He catered to them, yung bang parang pinapanigan niya o kaya may killing sa kanila ang Panginoong Jesus. Hindi rin po kinokompromiso ni Lord ang kanyang mensahe, kaya lumalapit ang mga tao sa kanya. Hindi po ganoon. Kundi simpleng meron pong malasakit ang Panginoon Diyos sa kanila. Naintindihan po niya ang kanilang mga kalagayan at nagsisikap na sila'y tulungan. Samantalang yung mga scribes and Pharisees, pinipintasan pa, kinukutya pa, at nilalayuan ang mga tinuturing pong makasalanan. Alam naman po ng mga Pharisees and the scribes, the Old Testament law, at yung hangarin for personal purity na tinatawag. Pero wala pong genuine na pagmamahal sa naliligaw ng landas. May paghatol pa nga po na kanilang inihahayag sa mga taong ito. 3 pong salita, mga kapatid, ang pwedeng magbuod sa pinakamensaheng dala ng chapter 15 of Luke. Lost, found, and rejoice. Naligaw, tapos ay natagpuan, nasumpungan, at nagkaroon ng katuwaan, kasiyahan. Lost, found, and rejoice. So dun sa 3 parables na yun, kasama po yung ating tatalakayin ngayong umaga, the parable of the prodigal son, makita po natin yan. Mensahe na pwede po nating iuwi mamaya-maya. Sinaad po ni Lord Jesus ang mga talinhagang ito bilang sagot sa paratang ng mga Pharisees and scribes na ika nga po, na-scandalize sa kanyang mga aral, sa kanyang mga gawi habang siya nandito sa mundong ibabaw. Pangit na nga ang tanggapin itong mga outcasts at turuan sila. Pero tila sa tingin ng mga Pharisees and the scribes, nagmalabis si Lord Jesus sa pakikitungo sa kanila, abay nakikikain pa siya sa kanila. So, sa ganun pong diwa, mga kapatid, yung mga Jewish religious leaders, hindi pa po nila naintindihan yung tinawag po dun, o sinad po dun sa Luke 19:10, that the Son of Man had come to seek and save them that are lost. At dagdag pa po roon, bulag din po sila sa katotohanan na sila rin mismo, yung mga Pharisees and scribes, nakahanay po dun sa tinatawag na naliligaw din. At yamang isa sa mga major themes ng chapter ay yung joy, no? Kagalakan. Kasi nga po, may nawawala, hinanap, natagpuan, abay, nagkatuwaan. No? Nagkatuwa. Ay, mga kapatid, dahil po doon, let us consider the last of the 3 parables, yung pangatlo, where joy is involved in salvation. Quoting C.S. Lewis, nasabi po niya, joy is the serious business of heaven. Joy is the serious business of heaven. Ibig sabihin po, pagka merong, sabi nga, kahit na isang kaluluwa lang na numbalik loob sa Panginoon, laksa-laksang mga anghel sa langit, baba manawag sa langit, at nagkakatuwa po sa Panginoon.
Joy is the serious business of heaven. And we can still say, behind this quotation, yung idea, nasasabi po natin ulit at ulit sa likod ng pulpito ng ating Diyos. Hanggang ngayon po, ang ating Diyos ay engaged in the business of changing lives. In the business of changing lives. So tara na mga kapatid, join na tayo. Pag-aralan po natin ang talinhaga tungkol sa alibughang anak. The joy of returning. Magtutulan po tayo ng pansin ngayon mga kapatid hanggang doon sa verse 25 dahil yung kasunod po, karugtong pa rin po yan, kasama pa rin po naman ng kwento na yan ay may kinalaman doon sa kuya. No? Maaaring bigyan po tayong pagkakataon ni Lord na tuunan din natin ang pansin yun. Ang prodigal son, ang prodigal means wasteful. Wasteful. Aksaya, gastador, gastadora. Pwede rin po raw tawagin ito na parable of the loving father. At tamang-tama po yung awit kanina, no? Parable of the loving father. Kasi po, ito'y nagbibigay din sa yung kagandahang loob ng ama sa parable more than the sinfulness of the son. Ang pagbibigay din po doon sa pagmamahal talaga ng ama. Kaysa doon sa pagkamakasalanan ng anak. So, i-highlight po natin yung ating pag-aaral sa tatlong bagay o kalagayan na nakapaloob sa pangyayari doon sa anak at sa ama sa pangyayaring ito. At ating pong tingnan na bibigyan pansin yung mahalaw po nating turo o aral sa pamagitan ng talinhaga. Tandaan po natin, ano nga ang parable? Yung nilalagay mo sa tabi. No? Kwento man siya o paghambing. Dahil itong gusto mong ituro, hindi lang magets na basta, so gagamit po ng kwento. Ito po yan, mga kapatid. At una po, bahagi. Inihiram po natin ang title sa ating outline kay Warren Wiersbe. Ang sabi po niya yung una pong punto na ating papansinin, pagre-rebelde. At nakita po natin yan sa verses 11 to 16 ng chapter 15 of Luke. Bungad po nitong verse 15, chapter 15, verse 11, sabi niya, Jesus continued, there was a young man who had two sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. Nako, matindi po, mga kapatid. Ang pahayag dito, may pagrebelde. He set off for a distant country. Ayon po sa Jewish law, tatanggap po yung panganay ng doble kaysa sa mga nakababatang kapatid dun sa mana ng pamilya. Deuteronomy chapter 22 verse 17 tells that. At maaari po niyang iparti-parti na sa mga anak habang malakas pa siya at habang buhay pa. Siyempre, habang buhay pa. Kasi pagpatay na, wala na akong ano. So, habang malakas pa at buhay pa, pwede nang gawin ng ama, iparti-parti na sa kanyang mga anak. Tapos, legal din daw po, mga kapatid, yung ginawa ng nakababatang kapatid na hingin na ang kanyang parte ng mana o kahit ipagbili pa niya. Yon, legal po yon sa kanila. Kaya lang po, itong mas matindi, mga kapatid. Tila hindi po ito nagpapahayag ng pagmamahal, pagpapahalaga sa ama at sa pamilya. Ang sabi nga po ng mga ating mga commentaries, ang dating ay parang sinasabi ng bunso sa ama, sana'y mamatay ka na para makuha ko na yung mana ko. Ganun pala kaseryoso yun, mga kapatid. Kawalang pahalaga sa ama at sa pamilya. At kinote po ni Warren Wiersbe, si Thomas Huxley,
na nagsabi po, and we quote, "A man's worst difficulties begin when he is able to do just as he likes." Yun daw pong ikangay, pinakamasama ng pwedeng ipalagay na magiging kapahamakan sa sino man ay mangyayari na po kapag inakala ng taong ito na kaya na niyang gawin ang anumang kanyang gustuhin. Darating po yun doon sa pagkakaroon ng mga kahirapan, ng mga problema. Kaya tama nga po naman kung susuriin nating mabuti. Sa yung pong idea ng pagpapayag ng tungkol sa karanasang ito, nasabi po ni Warren Wiersbe, "We are always heading for trouble whenever we value things more than people, pleasure more than duty, and distant sin more than the blessings we have right at home." Malaking kawalan pala kung susuriin nating mabuti. Ayon po sa pahayag ng mga naunang nag-aaral ng salita ng Diyos sa atin. Napakalaki pong kapahamakan o kawalan, to say the least. We are always heading for trouble whenever we value things more than people. Higit nating pinapahalagaan yung mga bagay-bagay na pwede nating masabing angkinin kaysa sa tao, much more sa ating pamilya. O kaya po naman yung pleasure, yung kalayawan more than duty, yung pagiging responsable sa mga bagay-bagay. At saka yung pong, sabi, pagtanaw sa malayo, para lang po, sabi, makaligtaan. Right there in our homes, nandun po yung blessings pala ni Lord. Nagpapaalala po ito sa atin, mga kapatid, sa sinabi na ng Panginoon, una pa, Luke chapter 12, verse 15, na meron pong sinasabi ang Panginoon, babala laban sa pagiging covetous o pagiging sakim o ano pang tamang salitang ganid. Sabi niya, ito po'y dahil sa, meron ba namang pagsasama-sama mga tao na sumusunod sa Panginoon Jesus para marinig po ang kanyang mga pangaral, biglang may tumayo doon sa mga laksang tao na yon. Sabi ba, "Master, pwede mo bang pakiusapan yung aking kapatid na hatiin na yung mana sa amin?" Sabi ng Panginoon, sino ba nag-point sa akin na maging arbiter ninyo o judge ninyo? At ang sabi po ng Panginoon, dito sa Luke 12:15, "Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions." Wala po doon sa mga ari-arian natin. Wala po doon sa pwede nating ihilera at pakita sa mundo kung ano ang meron tayo. Wala po doon ang kasaysayan o kabuluhan ng buhay. At bakit daw po? Dahil ang covetous o yung sakim, hindi kailanman nasisihan o napupuno. Gaano mang karami o kalawak ang maangkinan niyang yaman. At siyempre po, yung pusong walang kasiyahan ay maghahatid po sa buhay na wala ring kasiyahan. The prodigal son learned that the hard way. That he, at tayo na rin po, mga minamahal, we all cannot enjoy the things money can buy if we ignore the things money cannot buy. Linawin po mabuti yung pangusap. We all cannot enjoy the things money can buy. Kung ano man mabibili ng pera mo, kaya ang hagad-hagad mo, marami kang pera para mabili mo ang ginugusto mo. Sabi niya, we all cannot enjoy the things money can buy if we ignore the things money cannot buy. At anong mga halimbawa ng hindi mabibili ng salapi natin? Payapang puso at isip. Deep-rooted joy within. Harmonious relationships at home and outside. Contentment and others. Wala pong limitasyon ng tala ng mga bagay-bagay na pwede nating enjoy
na hindi po kayang bilhin ng pera. And we will all miss that kapag ang ating higit na pinahalagahan, yung bagay na sana'y magbibigay kasiyahan sa iyo dahil nabibili ng pera mo. Mali. Yon. Ang sinasabi pong distant country, di po ba, ng ibang bayan, itong bunso, matapos nang makuha ang kanyang parte ng mana. Yung sinasabi pong distant country, pwede naman po talagang literal na nangyari po, katulad ng sinasad ng kwento. Pero mga kapatid, pwede rin pong nasa puso lang natin. Kung ika nga po, di man po natin magawang umalis o iwanan ng ating tahanan. Literally, that is. Pero pagka po merong distance dito sa puso, ang pagtalikod sa pamilya ay nagugat mula sa puso. Magkakasama kayo sa loob ng tahanan, pero meron pong distansya. Meron pong hindi pagkakaunawaan. So para kang nasa malayong lugar. The younger son dreamt of enjoying his freedom far from home and away from his father and older brother. Ginusto niya. Pinagbalakan na. Marahil ay habang lumalaki siya, sabi niya, hindi ako magtatagal. Gusto kong maglayag. Gusto kong umalis sa aming bahay. So, yun po. Mga kapatid, ginusto niya. Pinagbalakan niya. Because he wanted his own way. So he rebelled against his own father, thus breaking his heart. Ano pong nangyari sa malayong lugar na kanyang pinuntahan? Wala po sa hinuha. Kabaligtaran lahat sa kanyang pinangarap. Sa verses 13 to 16 ng ating kwento, nangyari po his resources ran out. Yung baon-baon niyang pera, yung minana niya, nalustay po ng ganun-ganun lang. His friends left him. Nung saga-saga na po, talagang ang dami niyang kaibigan. Yan. Tapos, ito po, wala na sa control niya ito. A famine came. Matindi pa, severe famine, sabi po. And he was forced to do for a stranger what he would not do for his own father. Di po ba? Meron siyang kinausap na pwedeng makapasok sa kanya ng trabaho. Tagapagpakain ng mga baboy. Mga kapatid, sa batas ng Hudyo, no sa Hudyo yon. Magpapakain ng mga baboy. Ang baboy ay nasa listahan ng mga hayop na marumi sa paningin ng mga Hudyo. Hudyo ka, magalaga ka ng baboy, ay talaga pong sagad-sagara na po yun, mga kapatid. Kaya ang pinakasimpleng description ng ginawa ng batang ito, kabataang ito sa kanyang buhay, binaboy niya ang kanyang buhay. Binaboy niya ang kanyang buhay. So, ang sabi nga po, he was forced to do for a stranger what he would not do for his own father, ang magtrabaho para makakain. Samantalang kung nandun siya sa kalantahanan, dahil anak siya, di po siya kailangan magpakahirap para lang po may isusubong pagkain. Much more, nakikiagaw po siya ng pagkain sa mga pinakakain niyang baboy. Talagang baboy. Na baboy. Mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Sa bahagi pong ito ng parable, malinaw pong idinidiin ni Lord Jesus sa mga nakikinig at sa atin din po ngayon kung ano talaga ang nagagawa ng kasalanan sa ating buhay. Lalo't ika nga po sa tinatanggihan ang kabanalan ng ating Ama, yung kanyang kalooban, bakit kanya nilalang. At una na nga po dyan yung kaligtasang alok niya through His Son, Jesus Christ, and therefore have a satisfying life in Him that is meant forever.
Yung pong ginugustong mensaheng parating ng Panginoon sa likod ng kwento na to. And looking closer, mga kapatid, tingnan niyo po, sabi nga ni Warren Wiersbe, sin promises freedom, but it only brings slavery. John 8:34. Nakakaalipin po ang kasalanan. Nakakaalipin po ang kasalanan. So, it promises success, but brings failure. Doon po sa Isaiah 59, verse 2, ang isang dahilan daw po kung bakit hindi makaabot sa langit, sa pagkinig ng Diyos ang ating mga panalangin, ang nagpahiwalay po kasi nagpalayo sa ating kasalanan. Where is success there? Wala po. Di ang panalangin natin, di papansin ng Panginoon kapag puno tayo ng kasalanan sa ating mga puso. At sabi pong patuloy, it promises life, but sabi nga po ng Romans 6:23, for the wages, ang kabayaran ng kasalanan. For the wages of sin is death. Ang sabi po ng Romans 6:23. Inakala ng bunso na matatagpuan po niya yung kanyang sarili doon sa pag-alis. Success, wika niya, yes, this is me, this is life, I found it. But he only lost himself. Lalo po siyang naguluhan sa kanyang kalagayan na kung sino nga siya. And please, let us all learn this. When God is left out of our lives, enjoyment becomes enslavement. Enjoyment becomes enslavement. Pagka po inalis natin si Lord sa sa ating pamumuhay. Matinding realisasyon ang binibigay na mensahe ng Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon. Ikalawa, may pagrebelde, ngayon po, titingnan natin, may pagsisisi. Meron pong repentance, meron pong pagbawi, meron pong pagbalikwas. Merong realisasyon. At kaya ang sabi nga po mula sa verses 17 to 19, particular po dun sa 17, when he came to his senses, nung siya'y mahimasmasan, nung magising-gising ang diwa niya sa totoong kalagayan, totoong nangyayari, when he came to his senses, the prodigal repented. At ang meaning po ng repented, he changed his mind. Nabago po ang kanyang pag-isip, nabago po ang pananaw niya sa kanyang kalagayan, sa nangyayari sa kanya. Habang nagpapakain po ng mga baboy, nagising po sa katotohanan. Napag-isip-isip niya, sabi niya sa kanyang sarili, doon sa amin, sa bahay ng aking ama. Yung mga naglilingkod sa aming pamilya, abay, binubusog. Pinakakain ako dito. Magpapakain ako ng baboy para makakain. Ewan ko lang, kung yung mga baboy talagang bahagi po ng ugali ng baboy, pagka may pagkain dyan, sosolohin niya yun. At sino ang pong basta didikit dyan? Yan. Tunog baboy po ba, mga kapatid? Tunog baboy. Nang mahimasmasan, nang makumbinsi, malinaw kung ano ang pinaggagawa niya sa sarili, sa pamilya, much more sa inilaan ng Diyos mismo na lumalang sa Kanya. At sa atin din po naman, bilang aplikasyon, mga kapatid, isa pong may tuturing na kabaliwan, kalokohan, aksaya, nauwi sa wala ang mga ating pagsisikapan. And this insanity, itong kabaliwan na ito, ang nangyayari po, mga kapatid, itong foolishness na ito, paralyzes the image of God within us. Tandaan niyo po, pagkalalang pa lang sa atin ng ating Panginoon Diyos, we carry the image of God sa ating pagkatao, kung sino tayo. At ang sabi po, dahil doon sa kabaliwan na yon,
napaparilisa, hindi po nakakakilos, hindi po nakikita basta ng buong linaw, yung imahe ng Diyos sa atin, and liberates the animal inside. Ano po bang nagagawa ng foolishness sa atin, mga kapatid? 3 talata po, magbigay tayo ng sample from the book of Proverbs para lang po makita natin, ma-realize natin ang nagagawa nito. Una po, dun sa Proverbs 15:5, ang sabi po rito, mga kapatid, a fool spurns his father's discipline, but whoever heeds correction shows prudence. Tanong po tayo sa chapter 17 verse 25. Chapter 17 verse 25 ng Proverbs pa rin po. A foolish son brings grief to his father and bitterness to the one who bore him. Tingnan niyo po nagagawa ng hangal na anak. Tapos, yung chapter 28 verse 26. At ang sabi po naman, he who trusts in himself is a fool, but he who walks in wisdom is kept safe. Hallelujah. Kitang-kita po natin sa mga pahayag ng salita ng Diyos kung ano nagagawa po ng kahangalan sa ating pamumuhay. Sa prodigal son, na bago po yung tingin niya sa nangyayari sa kanya at umamin na siya'y makasalanan, na siya'y nagkasala. He confessed that his father was a generous man and that service at home was far better than freedom in the distant country. Sabi po ng ating mga theologians, it is God's goodness, not just man's badness, that leads us to repentance. At yun po sinusuportahan, nakuha ng ating mga theologians doon sa Romans chapter 2, verse 4. Nagpapahayag po sa kabutihan ng Diyos na naghahatid sa atin sa pagsisisi. Kung ang naisip lang po ng bunso ay yung sarili, gutom, tapos nangungulila, homesick, malungkot, at nag-iisa, walang karamay, iniwan ng mga kaibigan, mawawalan po ito ng pag-asa. He'll be despaired. Di na makakamove on pa. Sa nangyayari sa kanya, nakita ang ama sa bagong paraan. At yung po nagbunsod sa kanya, nagbigay ng pag-asa. Kung naging mabait ang kanyang ama sa mga naglilingkod sa kanila, marahil naisip-isip niya, mapapatawad niya ang mismong anak na nagbabalik loob. At yamang ang pagsisisi, nangangailangan po ng pagpapasya. Hindi lang po basta nararamdaman, nanghihinayan, nagsisisi, o kaya po merong pagbabago ng kaisipan, but it takes also the will. Isang hakbang, isang pagpapasya. Gumawa po siya ng hakbanging ito. Sabi niya, I will set out and go back and say to my father. Meron pong mga definite na mga actions na kanyang ginawa bilang pagpapahalaga, pagpapatunay ng kanyang pagsisisi. Ang kabilang mukha po ng pagkilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay yung pong pagsisisi at pagtalikod sa buhay kasalanan. Kung kaya't habang ako'y nagko-confess na ako'y Kristiyano na, pero naglulubalob po pa rin sa kasalanan, buhay kasalanan, teka muna, baka yan ay larawan po ng sinasabing, binaboy mo ang buhay mo. Ang ikatlong punto, so meron pong pagre-rebelde, meron pong pagsisisi, eto na, pagsasaya. Celebration. Fiesta.
Ang sabi po ng verse, mula sa verse 20 hanggang 24, yung particular, yung verse 20 po, nagsasabi po, so he got up and went to his father. Wow. Sa bahaging ito ng kwento, sinagot po ni Lord Jesus yung mga paratang sa kanya ng mga eskrib at fariseo. Going back to verse 2 ng chapter 15, sabi po ng verse 2, but the Pharisees and the teachers of the law muttered, nagbulong-bulungan, this man welcomes sinners and eats with them. So dito po, pinaparatangan ng mga Hudyo, ng mga eskrib at fariseo, yung pong, ika nga po'y attitude ng Panginoon sa mga makasalanan. Mga kapatid, dito sa kwento, pinakikita po, hindi lang po patakbong sinalubong ng ama ang nagbabalik na anak, kundi ipinaghanda at ipinagdiwang po ito at inanyayahan yung buong barangay sa katuwang po ng ama. At sabi po ng verse 24, ang paglalarawan po mismo mula sa bibig ng ama, kaya nagdiriwang, sabi po, for this son of mine was dead and is alive again, he was lost and found. So they began to celebrate. Ang ganda, ang sarap. Pwede pong personal knowledge nga na balik-balikan. Ulitin natin, hindi lang po basta patakbo na sinalubong yung nagbabalik loob na anak. Pinaganda pa. Alam nyo, sa kwento sinabi po, merong nakahandang speech yung anak. Siguro hawak-hawakan sa kanyang kamay o kaya malinaw na malinaw. Talagang kinabisado po sa kanyang isip yung sasabihin niya pag nagkita sa uli ng kanyang ama. At nariyan po sa teksto, sinasabi, Ama, nagkasala ako laban sa langit, laban sa inyo. Hindi na ako po karapat-dapat na ituring na anak, etc. etc. Aba, nangyari po. Sa katuwaan ng ama, ay kanya pong ininterrupt yun. He interrupted him, forgave him, and ordered the celebration to begin. Hallelujah. My friends, ang ama sa kwento ay larawan po ng ating ama sa langit. Kung gaano po ang sinasalob niya sa mga nagsisipagsisi at kumikilala sa kanyang anak. The Father sa kwento at sa ating ama sa langit is rich in mercy and grace and great in His love toward them. Ang sulat po ni Apostol Pablo sa Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 10, nagpapahayag po ng katotohanan na yan, mga kapatid. Basahin lang po natin ang record nitong si Pablo sa Ephesians 2, 1-10. Babasahin lang po natin, mga kapatid, para po ikangay makita natin, laman pala ito na inihahayag na katotohanan ng salita ng Diyos. Ang sabi po niya, Ephesians 2, 1-10, as for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches in His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works,
so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in heaven in advance for us to do. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. At mga kapatid, naging posible po ang lahat ng ito dahil sa pag-aalay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang bugtong na anak, binigay po niya para sa atin. From this, we learn the truth. We are saved by grace through faith, and grace is love that pays a price. Ang pag-ibig po, may kabayaran. At tayo naging object ng pag-ibig na yun. Hindi tayo karapat-dapat mamahalin, papahalagahan. Pero sa biyaya, mayamang biyaya ng Diyos, pagka nakita tagus-tagusan sa ating puso ang ating pananampalataya, we'll be saved by grace, by faith. Hallelujah. Mga kapatid, ugali po noon sa mga Easterners, tulad dito sa kwento, ang sino mang nakatatanda sa lipunan, hindi po yan inaasahan tumatakbo-takbo. Pero ginawa po ito ng ama para salubungin yung anak. Bakit po? Hindi lang po dahil mahal niya ang anak at ginusto niyang ipakita yon, namis na niyang mabuting na gawin yon at narito na po ang pagkakataon. Kaya tumakbo siya. But there is a much deeper reason behind. Pansinin po ninyo ito. Nagdulot ng kahihiyan yung prodigal son sa kanyang ama, sa kanyang pamilya. At sa lipunan po nilang ginagalawan, kahihiya na ang pamilyang iyon dahil sa ginawa ng bunso na umalis at tinaksaya po ang kanyang buhay at mana, parte ng mana. Alam niyo po, ayon sa Deuteronomy chapter 21, 18 to 21, yung pong pasaway na anak, susumbo po sa elders of the city. At pagka napatunayan po ng elders of the city, ganun nga ang anak na ito, ang kautusan nagdidikta, babatuhin hanggang sa mamatay ang anak. Matindi pala ang pagtingin ng Diyos sa paggawa ng kasalanan. Merong katapat na kaparusahan. At yun po dapat na mangyari sa sino mang lapastangan, sa magulang, sa pamilya. Hindi lang sa kanilang panahon, kundi sa atin ngayon. But please consider this. Ano nangyayari sa ating mga pamilya? Merong broken relationships. Meron pong hindi magkasundong magulang at mga anak. Meron pong hindi magkasundong mga mag-asawa, magkakapatid. At kung ano pang nangyayari. Simpleng dahilan. Meron pagsuway sa kautusan ng Diyos. Ginugusto natin ang ating tatay sa langit, pagka tayo nagkakasala, laya at handang-handa, agad-agaran, patawarin tayo. Pero mga kapatid, sa kaseryosohan ng pagtingin ng Diyos sa ating ginagawang kasalanan, meron pong pataw na kapahamakan, kaparusahan. Babatuhin hanggang mamatay ang batang pasaway. Ayon sa kautusan, Deuteronomy 21, 18 to 21. Now, kung magkakagayon, mag-imagine tayo kung anong mangyayari. Di napatunayan. May kalokohan ng batang ito. Ang mga kalalakihan ng barangay, babato para mamatay bilang kaparusahan doon sa bata. Mga kapatid, sa kwento po, anong ginawa ng ama? Tumakbo siya, sinalubong niya ang kanyang anak, niyakap niya,
ibinalik yung posisyon bilang anak na kanyang minahal. Pinasuotan ng damit na bilang anak, hindi bilang alipin. Sinuotan po ng mga singsing sa kanyang mga daliri. Suot na mga pangyapak. At tinagkan-nagkan ang anak. Mag-imagine ka, kapatid ko sa Panginoon. Kung ang kaparusahan sa anak nagkasala, ay babatuhin hanggang mamatay. Pero yakap-yakap nung ama. Ang tatamaan ng mga bato ay yung ama, hindi yung anak. At maring yung ama ang mamamatay sa pagbato sa kanyang anak. Kapatid ko sa Panginoon, ganyan ang ginugustong parating ng mensahe ng kwento. Yan din po ang ginawa ng ating Panginoon na inala niya ang kanyang buhay sa krus para sa iyo, para sa akin. At wala na pong ibang kaparaanan, kundi yun lamang. I am the way and the truth and the life. No man comes to the Father but through me, wika ng Panginoon. Kapatid, kumusta tayo? Miss na miss ba natin ang yakap ng ating Ama? O baliwala lang? Makasimba ka, okay. At di ka makasimba, okay din lang. Miss ka ng tatay natin. Seryoso siya sa ating posisyon, ating ginagawa na paglabag sa kanyang kautusan. Therefore, we learn the lesson behind the prodigal son. It is a parable, a story, a comparison to what the real thing is. We have our Heavenly Father who is so gracious enough na kanyang yakapin ka ng kanyang pagmamahal. Manalangin tayo. Bago po kami tumungo sa kalawang bahagi ng pagharap sa inyo, Panginoon Diyos, sa pagsambang ito sa Lord's Supper, we pray, iyo pong papanagusin sa aming isip at kalooban yung dating ng mensahe ng kwento ng alibugang anak. Marami ng pagkakataong narinig na namin ito at nangusap na po kayo sa amin sa mga nakaraan tungkol dito. Pero katulad ng karniwan na pabiro na nga namin nababanggit, nakakalimot po kami sa panglasa namin sa mga pagkain na niluluto ng aming kapatiran, natitikman namin. Opo, may personal encounter na kami, may personal knowledge na kami. Pero nakakalimutan na namin, Panginoon Diyos. Wag pong mangyari na talagang nakakaligtaan na namin mabuti at di namin na ukulan ng pangalaga ang aming personal na kaugnayan sa inyo. Salamat po. Salamat po sa iyong mga salita. In Jesus' name. Amen. Your showcase an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, bless the world from MCM as we gather to grow and scatter to soar.
in our hearts and in our home, God. Yes, we God, bless the world through our hearts. Let our hearts be your service song. Now disciples later desire. Believing in abundant blessing. Love and difference, people of hope, of love and love.